So guys, nandito na kami sa site and it's too early kaya mag-vlog muna tayo. Wala pa namang tao. So update is, ayun na nga, dahil nga mali yung beam natin papuntang cantilever. Nag-back job sila kahapon. So I think hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung kanilang gin-back job Yeah, nag-back job sila dahil nga mali yung pagkagawa ng unang forma namin. At pinadalhan kami dito ng engineer, nag-check ba? Pumunta talaga dito yung engineer na nag-assist sa amin dito. But anyways, importante is na correct agad para tuloy-tuloy na next time. Yung kabilya pala namin is, kanang dapat daw yung gamitin namin is 16mm instead of 12. So much lig-on siya guys. And then, bakit ako nandito? Si Mati is hindi naman like tumataas yung kanyang lagnat. Okay na siya. Gusto nga niyang pumunta dito, sumama sa amin. But hindi ko siya pinasama dahil nga mainit-init pa siya. But later, if ma-okay siya, dadalhin ko siya dito. Kaya nga kami bumili ng sapatos at saka pants. Kasi para hindi siya alam niyo yun, napaka-sensitive ng kanyang skin. Kaya binilhan ko siya ng sapatos at hindi na siya luthan kasi mahal kayong lotoet. And then si Lily, finally okay na siya. Kagabi wala kaming masyadong tulog, kaming dalawa ni Rowena. Nagbilarme kasi lagi siyang iyak ng iyak. Ay sumasakit yung kanyang tiyan. But kinaumagahan, lumabas din ng maraming hangin. But weird kasi nga sila talagang dalawa. Like uminit lang yung katawan nila kahapon around 8 AM last kain ni Lily. The rest of the day, hindi na siya kumain. Uminom na siya ng milk. 3 bottle lang. Until nagabian na, hindi na talaga siya kumain. Kaninang umaga, pagising namin around 4 AM. Wala na, ayaw din yung kumain. Pero uminom siya ng milk. Yun yung maganda kasi uminom pa siya ng milk and then water. Si Mati din mga around 2 PM kahapon, hindi din siya kumain na after ng 2 PM, hindi na siya kumain until ngayon. Kinaumagahan mga around 4 din. Same sila ng oras sa pagising. Ayaw na nilang matulog. Kasi kahapon na sila ba, their body is too weak. So they just want to sleep. Like after na feel nila na sumasakit na yung katawan nila ba, pagising ni Mati kanina, like grabe, sabi niya, kanang too sick daw siya. Tapos parang hindi makatayo or nagtamad-tamaran lang. But okay naman siya mga after 2 hours. Nag-rest siya. Then lumabas kami, nag-walking. Ayun na nga, gusto niya daw sumama dito. Dito naman kami sa site ulit. And then, pina-stop ko nga pala dito yung bahay kasi nga yung goal natin is yung gym. Kalimutan ko na tuloy kasi na-excited ako na mag-glass na kami at saka mag-tiles. After lumayos ni Tata, pumunta siya sa Poland dahil hindi naman ako nag-vlog na lumayos si Tata, no? Pumunta siya sa Poland, but sabihin ko sa inyo next time bakit siya pumunta sa Poland, bumalik doon. After niyang bumalik, nag-focus kami sa bahay. And then, na-excited ako ba dahil para na talaga siyang bahay na, hindi na siya, okay na siya tingnan after nalagyan ng wirings, then selling, and then mag-i-skim coat na sana. Ayun na nga, yung electrician ngayon is nagbuho-buho na siya. Anong Tagalog ng buho-buho man? Ayan, nagbutas-butas na siya guys for the lights. Tingnan nyo. Ayan na lang naman yung gagawin niya ngayon. I think kasi tapos na siya sa wirings, no Agnes? Oh. And then, tingnan nyo na skim kuta na yung master bedroom. And then yung isang room ng kids room is na skim kuta na din. Ayan. Pinatigil ko lang dahil nga gusto naming like napansin ni Tata ba na parang walang update yung kaniyang gym. Yun pa naman yung focus natin, yung gym. So, sinabihan ko sila na dapat everyone will focus on the gym para makita yung result dahil malapit nang dumating yung ating steel deck. Kasi steel deck yung guys, yung second floor natin. Steel deck kasi yan dyan. So, para pagdating ng steel deck, kanang tuloy-tuloy na yung work. Like, kaya kahapon, starting yesterday, nag-focus sila dyan sa gym. Ayun na nga, diba sabi ng engineer na mag
16mm. Nag-order na kami ng 16mm. Yan, para preparation dyan sa beam natin. So, lahat sila is nandito na sa guys, sa gym. It's still 8 AM. But busy na ako. Kasi nga, nandito kami ngayon lahat. So, 16 I think. 16 silang lahat ngayon, including sa reliever na nag-stay na dito. So, di ba guys, na mali yung beam. And then, ayun na nga na okay nila kahapon. And then, ayan na, nilusot na dito spikas barrio. Nanas cantilever. Dre dapit. Sila ni tatay yung gumawa. Tatay, foreman din yan siya. At yan, yung matanda na yan. But, tanda-tanda lang. Matanda-tanda lang yan siya guys. Pero napaka hardworking. Yan na nga, bilis nila dito banda. Kahapon pa yan sila nag-start. But, ang bilis nilang Hi! Ang bilis nilang nagawa dito para sa cantilever. Si Aisa wala dito. Buti na lang hindi na umuulan gaya last week. Ulan ng ulan. Ayun, tuloy-tuloy na yung work nila. And then, ayan, wala na ang tao dito sa bahay. Isa na lang pala si electrician. Siya na lang yung iniwan ko dito para mag-continue para sa wiring. Ayan. And then, nandito si Agnes. Aalis tayo mamaya kasi magpa-print tayo at bili ng snack. And welcome to the team. Yes. It's our foreman, Ramon. Yes. Good morning once again from Berlin and also our fellow men. workers, co-workers. And Gmar. Yes. And we are the here team. in our facilities where our job is doing construction. You know, guys, he have a lot of talent. Again, He's also a translator. Ma'am Jerlyn, beautiful Ma'am Jerlyn, very blooming today. And also Atik-atik. Wait for me. Guys, mag-duty na naman kami. Late na kami kasi 1 PM na. Hindi namin na malayan yung oras. So, later na naman. Bye. Punta tayo sa Here we go. It's still this 1 by 6 meters. Alright. Dua ka tao kisa
So, dumating na yung ating steel deck at hindi na tayo mag-wait kung kailan darating, no? Kasi nga, yun yung, kasi sa ibang company is 2 to 3 weeks yung kanilang, time range kung kailan nila ma-schedule na ma-deliver yung ating steel deck. Kasi, steel deck kasi namin yung second floor ng gym ni Tata. And then, kailan ngayon? January 27 or 28? Nag-order kami. 28, I think. Oh, okay. 26 na rin. 27. 26, 27, 28. So around mga January 27, I guess nag-order ng steel deck dahil nga maraming company na kami as you all know guys, 'di ba sabi niyo na dapat mag-canvas ako. Hindi ko kasi nasabi sa inyo na hindi nyo lang alam na marami kaming supplier na pinuntahan bago kami naka-decide kung saan kami bibili ng mga materials. Ngayon ko lang talaga na-experience na ganito pala yung magpapatayo ng bahay, no? Napaka-stress, and then isa pa is ma-stress ka sa pera, ma-stress ka pa kung saan mo kukunin yung merong mga, makalets ka sa price kasi bulto-bulto yung bibilihin ng mga materials. And then minsan may stress ka pa sa panahon dahil, nag-action na namang uulan. But anyways, happy na ako na dumating yung steel deck para after nilang matapos ito at magtatanong nga tayo mamaya kung kailan sila mag-i-steel deck dahil nga kung kailangan nating magtanong kasi kailangan din nating magpa-check para sa truck mixer. Kasi ito magpa-quotation. Inspection or magpa-quotation kami kung ilan magkano? Ilang cubics yung need namin, and of course quotation para malaman namin kung magkano all in all yung babayaran namin para sa truck mixer. Dahil yun yung plan namin, mag-truck mixer na lang kami, and then mabilis lang naman yan I guess. And then after that is mag-walling na naman. Nagpa-stop nga pala kami sa bahay para i-priority tong gym. Sana hindi uulan guys. May plan pa naman sana kami pupunta ngayon sa Dumaguete, but I think nawawala na yung plano dahil nagdag-om na po siya. Okay lang ako na ganito yung weather, wag lang uulan. Kasi sayang yung oras, sayang yung araw. And then isa lang naman yung nag-half day ngayon. So maraming kamay yung kumikilos-kilos. Like napaka hardworking nila ngayon lahat. Yeah, what do you think, Agnes? Yeah. Pwede na patasan ng sweldo. Ano yung goal natin? After